Amen. The Lord, patuloy na pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon ang karanasan ng iyong paghipog, ng iyong pagyakap, ng iyong paglilinis at pagpapagaling sa lahat ng mga kakulangan ng aming mga katawan, kaluluwa at spirito. Kaya sa araw na ito, Lord, ay nauna na kami nagpapasalamat. The sacrifice of praise, Lord. Amen. Knowing that, Lord, you hear us, and that, Lord, in the name of Jesus, as we claim your promise, that you will do as we ask you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We give you thanks and praise. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. As we all know today, it's our healing service. Amen. Although sabi natin healing crusade, but usually pag crusade lumalabas tayo at nagkikita tayo ng mga wala pa sa Panginoon. But right now, I believe that every body of Christ needs a renewed touch. Amen. At kung sino man sa atin ang may mga karamdaman o ang ating mga mahal sa buhay, wala man sila dito ngayon, pero ang Diyos ay hindi po nananatili sa isang lugar. Sabi nga, si Lord ay omnipresent. Ibig sabihin, saan man naroon ang bawat sa atin, ang mga mahal natin sa buhay, siya rin ay nandoon. Amen. At ang kanyang kamay, ang kanyang mga kamay, hindi po maiksi. Para sila ay apotin, ituin, at hayaang dumaloy ang kapangyarihan niya upang pagalingin ang lahat at bawat may sakit. Amen. Kaya sabi po sa ating pong pag-aaral ngayon. Actually, hindi ito pag-aaral, kundi exhortation on the promises of God. Alam niyo sa John chapter 19, let's go to the scripture. Chapter 19, verse 30, sabi po dito, yung word, yung salita pong, it is finished. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. That was the last praise. Alam natin na marami pong tinuturo yung last 7 words of Jesus while he was on the cross, right? Amen. At ito po yung huling salita. It is finished. Amen. At alam po ba ninyo ang equivalent na salita na ginamit po sa Greek? Kasi ang New Testament ay sinulat sa salita o wikang Grego. Amen? Amen. Greek word. It means tetelestai. Tetelestai. It was a word that was used in business. It's a Greek word. It was used sa business, which meant the debt is fully paid. Amen. So kahit saan mo gamitin, ito ginagamit po kahit presently, even sa Greece ngayon, because they still speak that same language. Ay ito yung ginagamit nila. Pagka alam nyo, pagka nabayaran na lahat ang utang, tatatakan, fully paid. Masabi gano'n, fully paid. Ang salita nyo rin, tetelestai. Amen. Amen? It is also used sa judgment. Ibig sabihin sa West,
and the court system, right? Which meant the sentence is fully served. Pagka naserbihan na ng isang preso ang kanyang termino sa loob ng preso at i-release na siya, tatatakan siya, the sentence is fully served. At nakalagay po doon, tetelestai. Oh. Amen. Amen? Amen. At ganoon din po, it is also used in the military term, which meant the battle has been fully won. Kaya alam ko yung it is finished. It's so small word in English. But in the Greek form, it's so encompassing. Sa lahat ng area ng buhay ng tao, pag sinabing it's finished, ay wala pong naiwan na loose ends. Ibig sabihin, na circumspect siya, ibig sabihin na bound siya, it's done. Amen. Amen. So, sa battle, gera, pag sinabing tapos na yung gera, tatatakan na, the battle has been fully won. Wala, tapos na. Nag-surrender na ang kalaban. O namatay na ang kalaban. O naubos na ang kalaban. Amen? Yun po ibig sabihin. So, when Jesus declared tetelestai, it is finished. Hallelujah. Para sa akin po yun. Amen. Amen? Lahat po ng ginawa ng Diyos, magmula po sa creation. Even sa pagplano pa lang ng Panginoon ng creation. Kasi bago naman nag-upisa ang creation, pinagplanuhan maigi ng Diyos. You know that God prepared for it. Hindi naman lang sila naisip lang, tapos ginawa niya. Hindi po. Ayon sa kanyang damdamin, na dahil siya ay isang Diyos na pagmamahal. At gusto niyang ihayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang nilikha. At ang pinakul ng kanyang creation ay ang tao. Kung bago nilikha ang tao, kwento na natin ulit. Di ba? Ihilanda niya ang pwedeng tirahan ng tao at naisip niya ang earth. At sa earth, mayroon siyang lugar na pinili. At ito ay kung saan niya po itinanim yung hardin. The Garden of Eden. Di ba ba? Amen. Pero bago niya nangyari yun, kailangan niya i-create yung universe para may paglagyan sa mundo. Amen? At hindi lang po yun. Kailangan i-create niya yung mundo na masustain ang buhay ng tao. Kung kaya't mayroong air, mayroong vegetation, may mga hayop, lahat po para mayroong, alam niyo yung ecological balance ang tinatawag. Symbiotic balance ang tinatawag. Yun yung mga science term. Para sa ganoon, hindi mo ubos ang hangin, hindi mo ubos ang tubig, hindi mo ubos ang pagkain, na kahit perpetual, ilang libong taon ang dumadaan ay mayroon at mayroong kakainin ng tao, mayroong hihinahin na oxygen ng tao, may iinumin ng tao. Amen. At grabe po yung awa ng Diyos. Kahit ang tao ay sinisira niya ang environment na kanyang tinitirahan. Dahil sa kanyang greed, di mo ba? Yung kasakiman ng tao na sinisira ang kanyang tinitirahan. Subalit, maawain pa rin ng Diyos. Amen. Nakakapanatili pa rin tayo. Nakakakain tayo ng masarap na pagkain. Amen. Amen? Nakakapag-isip pa rin tayo ng isang lechon na tinuho. Naging iba'y naglalaway pa, di mo ba? Amen. You know why? Because God is so merciful. Amen. And when nagdirem po yung ginawa ng Diyos, ay nagplano pa rin ng Diyos para bawiin tayo. Amen. So when Jesus said it is finished, this is what's going to bring you. Okay? Rest. It means, or it meant three things. Your debt of sin is fully paid. Yung utang natin sa pagkakasala
Sa lahat ng kasalanan natin, fully paid. Amen. The sentence for punishment and judgment for us. Okay? For what we deserve, the time of being in bondage has been fully served. Amen. And the battle against the devil and sin and all the enemies of sickness, diseases, viruses, whatever the enemy has, we have fully won because of Jesus. Amen. Napagtagumpayan po. Nung sinabi po ni Lord na, be of good cheer because I have overcome the world. Amen. It means anuman ang ipato ng mundo na sistema ng diablo ay napagtagumpayan po ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, rest in the finished work of the cross. Because it is finished. Tetelestai. Amen. Amen. Death is fully paid. Sentence is fully served. The battle is fully won. And you get the victory. Amen. Amen. So it's Jesus. It's Him who fights the battle. And we get the victory. Amen. Oh, privilege na privilege po tayo. Amen. Hanggang ngayon po, hindi tayo iniwanan. Siya pa rin na nasa atin ang siyang nagdadala sa atin sa katagumpayan. Ano man ang haharapin natin. If we let Him, yun yung question na yun. If we let Him. Amen. Alam po rin yung lumakad po si Lord Jesus sa mundong ito. Sabi po sa Acts chapter 10 verse 38, the si Lord Jesus Christ who walked among us has been empowered by the Father God and was given the Holy Spirit so that everything that He has done, every sickness has been healed through Him, right? Amen. Siya po yung example ng isang tao na sumunod at dala-dala, taglay-taglay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Yun po yung pinreach po ni Peter para maintindihan po ng mga taga sa bayan po ni Cornelius. Nung siya po ay pinadala ng Diyos upang i-preach niya ang gospel, magandang balita, sa bahay po ni Cornelius, the household of Cornelius, and everyone was saved. Amen. Amen. At sabi po sa Matthew 4:24, His fame spread throughout all Syria. Many people who were in pain and suffering with every kind of illness were brought to Jesus for their healing. Epileptics, paralytics, and those tormented by demonic powers were all set free. Everyone who was brought to Jesus was healed. Sabi po dito, everyone. Everyone. Wala pong sumablay. Wala pong umuwi na dala-dala pa rin ang sakit na kanilang dala-dala nung sila ay tumarap kay Jesus. Amen. 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 Lahat na umuwi sa kanya-kanyang bahay na malaya sa anumang klaseng sakit. Amen. Hallelujah. At alam po ba ninyo na ang mga disipulo ng Panginoon ay nag-display din po ng ganitong kapangyarihan. Amen. Kasi yun po ang sinabi ni Lord. Alam po ninyo sa Great Commission, we all know about Matthew, but let me give you the account sa Mark ng Great Commission. Let's go to that scripture po. Let's go to Mark 16. The Gospel of Mark, chapter 16, verses 14 to 18. Sabi po dito, ito po yung si Lord ay nag-resurrect na galing sa kamatayan. Amen? Nagpakita na siya sa mga maraming witnesses.
na binili niya. More or less around 500 of them before he went to heaven. Amen. So in verse 14 says, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. And he said to them, this is the commission, go into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. He who believes and is baptized will be saved, Amen. but he who does not believe will be condemned. And these things, see, these things, hindi po niya kinaligtaan. Tandaan niyo yung mga bagay na ito, sabi niya, will follow those who believe. Susunod ito sa mga nananampalataya na naniniwala. In my name, they will cast out demons. Amen. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will not by no means hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Amen. Thank you, Lord. So this is part of the commission. Amen? Ano yung commission? Hindi yung commission sa kita. Okay? Nakatingin tayo doon. Commission means God sending, empowering those who believe, doing the same thing that Jesus did. Amen. Diba sabi po sa chapter 14 of John, verse 12, those who believes in me, he who believes in me, all the things that I have done, he will do also. Amen. And greater things than this. Sabi po niya. Amen. Amen. Lagi po sinasabi po yun sa inyo. Paborito kong verse. Ibig sabihin po, isinali niya sa akin yung kapangyarihan na taglay niya. Amen. Amen. Kasi lahat ng ginawa niya, kaya natin gawin. Amen. At sabi pa nga, hihigitin niyo pa. Amen. Of course, hindi po yung higitan na mas malakas pa tayo sa kanya. No. It's because during our times, iba na yung panahon. At of course, in the eyes of men, mas greater yun. Kasi itong panahon na yun, wala pa namang milyon sa kanilang lugar. Amen. Amen. Ngayon, isang meeting pa lang sa Africa, milyon na masisave. Amen. So, it means it's greater, right? Amen. But not in power. Yeah. Amen. Amen. So, what I'm saying here, so, alam niyo yung problema lang ng tao, lahat pinagkinanda na ng Diyos eh. Wala na tayong problemahin pa eh. Ang problemahin natin, wala tayong problema tungkol sa Diyos eh. Kasi ginawa na niya yung dapat niyang gawin para sa atin. Sabi nga niya, tetelestai. It's done. It's Amen. finished. Hindi ka na pwede bumalik sa Kanya, Lord, bakit kulang ito? Hindi ka na pwede bumalik. It's given. Everything is given. It's up to you to believe. Kaya sabi po niyo sa kinote ko lang kanina, those who believe in me. Amen? Hindi lahat makakagawa. Doon lang po sa naniniwala, nagtitiwala kay Kristo ang makakagawa ng mga bagay na ginawa niya. At alam niyo pa, yung mga sila Peter, di mo ba, pakitignan natin, si Peter po sa Acts 5, so let's go to verse 15 and 16, chapter 5 ng Acts. Let's go to verse 14 na lang. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick out into the streets. Kasi sa dami, hindi kulang na isang araw para ilihas pa sila isa-isa. Imagine, yung buong Israel, yung mga nananampalataya naniniwala na, pupunta na doon sa lugar natin, sa bayan ni Peter.
Amen. At alam nila kung saan siya dumadaan. At ang ginagawa lang nila, pinapahiga nila yung mga may sakit doon sa dadaanan niya na kahit man lang yung anino. Napuan lang sila ng anino ni Peter, ay gagaling na sila. At sabi po dito, let's continue reading. So that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Amen? Also a multitude gathered from the surrounding cities of Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits. And they were all healed. Amen. Ibig sabihin, lahat po tayo, if we live like Peter, umaapaw yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi na mag-i-effort si Peter. Si Peter walang kaalaman, naglalakad na rin pala, nahihingil na yung mga nadadapuan ng mga anino ni Peter, di ba ba? Amen. How much more pa yung mga pininililihas niya? At ano ang nakita natin dito? Dahil sa pananampalataya ng mga tao na nagdadala ng kanilang mga may sakit. Amen. At yung mga may sakit, isudarin ko ako doon. Amen? Pananampalataya ko yun, imagine. They believe that God moves in these people. Amen. Si Paul, example po ni Paul sa Acts 19. Let's go to the scripture, Acts 19. Sabi po dito, kahit po yung handkerchief, yung apron. Amen? 19 verse 12. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. Ibig sabihin, minsan, basta kukunin na lang sa kanya o yung mga ginamit niya. Amen? Brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Amen? Ganun po yung paniniwala lang po yun eh. Paniniwala because they believe in the power of God through Paul. Amen. Amen. Sabi po dito, lahat gumaling. Kasi naniwala. Imagine ano yung example po, si Lord Jesus. Kaya alam niyo ba kung bakit dinudumog siya ng mga tao? Kasi lahat ng mga nakahipo sa kanya gumagaling. Amen. Of course, ang very good example po yung babae na na nag-bleed, di ba ba? Yeah. Inisip niya, alam niya na pwede siyang mamatay kasi at that time yung kung may issue of blood, yung nagdi-discharge po ng blood, in that time they are considered unclean. Yeah. Amen. At pag nalaman ng mga tao, pwede siyang issue be stoned to death. Yes. At ang ginagawa po dapat pagka ikaw ay lalakad, unclean, ikaw para ihihi, eh wala yung mga tao, papabayaan ka lumakad. Pero siya hindi. Kasi gusto niya mahipo yung laylayan ng Kristo. Bakit laylayan? Yung pagpapakumbaba. Imagine yung dulo ng David sa laylayan, sumasayad sa lupa. Yun po yung ginawakan. At ang kapangyarihan dumalo. Yun po yung mga example po. Yun po yung nakuha ng mga naniwala kay Kristo. Yung mga apostol, mga disciples ni Lord. I believe hindi lang po, ang nakadocument lang po dito si Paul, si Peter. Pero alam niyo ba, nagkaroon din po ang nangyari sa lahat po ng mga disciples, yung mga apostol ni Lord. Kaya nga sila ay executed, all of them except John.
who died naturally while he was exiled in the island of Patmos. Amen. But all of them were martyred because of their faith, because nag-demonstrate sila ng kapangyarihan. Amen. So, bakit ko po binabahagi ito? Kasi po, nasa atin lahat po, kung maniniwala po tayo. We came here, and alam niyo ba na healing service ngayon? Amen. Sino hindi nakaalam? Ngayon nyo lang nalaman. Praise God. Knowing that this is the healing service, dapat prepare yung heart natin, yung faith natin, di ba? Amen. Do you believe that even your relatives, your loved ones in the Philippines or wherever they are, by your faith also, if you come forward, they will be healed? Amen. Amen. Walang imposible kay Lord. Amen. Because the Word of God is alive. Amen. Amen. Kung ano yung binigkas ni Lord noong pa hanggang ngayon, ay totoo pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman pa. Because the Word of God never changed. Amen. It never changed with times, with places, kahit geographic place. So kaya kung ikaw ay masakit, o punta ka ng buwan, may kasama ka doon, gagaling ka pa rin, sako pa rin ni Lord yun, di ba? Amen. Because the Word of God doesn't change. Alam niyo, natural law mag-change. Ang gravity, nag-change po sa distance. Di ba? Yeah. Pag ikaw ay mataas sa basta, wala ka ng weight. Kasi wala na yung puro gravity, kaya ka naglulutang-lutang ka na lang doon. Di ba, alam niyo yung mga spacecraft na yung space station, umikot lang doon, nasa isang neutral place, umikot lang. Ang mabigat doon, tunilada yun. Pero bakit nananatili? Wala lang nagpa-power yun para manatili doon. Hindi, nandun lang siya. Mayroon siyang makina lang to correct the direction. But it remains in the same altitude. Kaya yung mga tao doon, hindi ka tulad na dito na nakakalakad ka lang normal. Doon, lulutang ka. Kaya yung mga, ano yun, nag-stay ka lang 3 months doon. Pagbalik mo dito, ang lambot ng mga dulo kasi hindi ka nawala, hindi na-exercise yung muscles mo. They have to have a rehabilitation and rehab sila. Amen. But the Word of God never changes. Amen. It's the same power here on earth, even in space. Amen. Amen? At even in time, mula nang binitawan ni Lord sa kanyang bibig ang mga salita niya hanggang ngayon, nanatili pure, hindi nabawasan ng 1%. Amen. Still the same 100%. Whatever it said is always the same. So ngayon, kung nagpagaling ang salita ng Diyos noon, how much ngayon? Amen. Amen. Hallelujah. So, why I am sharing this? Because I want that your faith is boosted. Kasi alam niyo yung sabi nga, ang miracles na matitanggap mo ay katumbas lang ng faith na mayroon ka. Amen. Amen. Of course, may mga instances na yung faith ng ginagamit ng Diyos ang ginagamit kahit na walang faith yung nililihans. These are instances where God wants to touch His people. Amen. Pero tayo, yung mga hindi nananampalataya, okay. Pero tayo lahat mananampalataya. Kaya gagamitin din ni Lord yung faith natin na kung mas po na alam natin yun, pero kung hindi mo ini-exercise ang faith mo, that's different. Yeah. Amen? Because you knowingly deny. Amen. Yung pong walang alam kay Lord, excusable po yun. Ginagamit ni Lord yung healing sa kanila para makakilala sa Diyos. Amen. Pero tayong alam natin ang kakayanan ng Diyos. Gamitin din natin ang pananampalataya natin. Amen. Those who minister and those who come to be ministered should have the same faith in what? Amen. Hallelujah.
At sabi nga hindi lalampas po or hindi mawawalan ng bisa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? It is only when we believe that is fully released. Yung pag-release po ng kapangyarihan depende sa pananampalataya. It is by the grace of God na hiniling mo isang baso, dumating 2 baso. Amen. Amen? More than you have asked. Kasi sabi po sa salita ng Panginoon, Ephesians, di ba? More than we ask and God is going to give us more than what we ask or imagine. If we put our faith, di ba? Amen. Kasi nga, hindi natin na-imagine ang gagawin ni Lord. Kaya kung ano yung na-imagine mo, go for it. But God has more things than what you imagine, di ba? Amen. Amen. So do you believe whatever you are requesting na hindi lang po pag sinabi natin healing service or crusade is not bound only sa physical. Kasi ang tao po ay mayroong 3 bahagi. Diba? Spiritual, soul, and body. Physical, emotional, psychological, and spiritual. So, kung ano man ang hihina sa iyo doon, kaya pong pagalingin, palakasin ng Panginoon. Amen. Amen. Pag sinabi pong physical, katawan man ito, o pangangailangan. Kasi pwede magkasakit ang bulsa at wallet, di ba ba? Amen. Pwede ang isang wallet ay mapilay, di ba ba? Kayang himasin ni Lord para magkaroon ng paniniwala lang po, di ba ba? Amen. Kapag kakailan ka problema, anumang bahagi ito, ito man ay financial, physical, or whatever it is, huwag kayong umiyak na discourage. Dapat may courage kayo. Dapat na sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan ay makilala nyo ang Diyos. Amen. Maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Amen. Do you want to experience the power of God in every area of your life? Amen. It's by faith. Amen. It's the promise of God. Yung pong binayaran ni Lord, kasama ko lahat yun. So are you ready? Amen. Are you ready to receive? Amen. Hallelujah. Alam niyo Lord yung nasa puso niyo. Amen. Yes, Lord. Baka sabi niyo, amen, ano ko yun? Amen? Pag sinabi amen, you are sure. Amen. Hallelujah. So, huwag na tayo magtagal. Para makarami si Lord sa inyo. Amen. At makarami kayo kay Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father, as we go forth with this exercise, thank you for everyone who's come. Amen. I know that everyone needs many things, some things in their lives. And it's only you who knows. But Lord, hindi po man namin ito alam, kundi alam po ninyo, kaya kami nagtitiwala, nagpapasalamat na ngayon sa inyo pong gagawin sa bawat isa sa amin. Doon po sa mga may problema sa karamdaman, sa kanilang physical man na katawan o sa mga mahal nila sa buhay. And Lord, we just lift them up, everyone right now. Let us we minister your healing touch, your blessings, that they will instantly receive, Lord, your touch, your assurance, and that, Lord, in your time, everything will come.
let's invite everyone, anyone, to come to the front and receive whatever that is in your heart. Ano man ang pangangailangan niyo. And then confess it to the Lord. At hindi lang po ako ang mag-minister dito ngayon. Lahat po ng mga servants dito. Can you come and I believe that we are all anointed by God. Amen. 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 Just know that Jesus wants to heal you. You don't have to beg. It is finished na po. Kaya we just come here to receive what has been finished at the cross. Amen. Praise the Lord.